lahat. Bahay na inuupahan ng mga Chinese sa Bulacan, nilooban ng mga armadong lalaki. Nakagapos pa ang kamay ng isa sa mga biktima nang humingi ng saklolo sa mga taga-barangay. Sumbong niya, ninakawan na nga sila ng nasa 5 milyong piso. Dinukot pa raw ang isa nilang kasamang Chinese. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, maya-maya lang. Ngayong ika-27 araw ng Disyembre taong 2024. Libo-libong iligal na paputok gaya ng Bogat 5-star, winasak sa Pampanga. Pati nagbebenta ng paputok online, timbog sa buy bust. Paalala ng mga otoridad, sa legit lang dapat bumili. Ang presyuhan sa Bukawi, Bulacan, alamin live. Ilang araw bago magpalit ang taon, pamilya sa Tondo, Maynila nasunugan ng bahay dahil umano sa jumper. Habang sa Davao Region, marami ring nawalan ng bahay dahil inanod ng baha. Dalawang bagyo nagbabadyak sa pagpasok ng bagong taon. Sa Pulsa Video, ang bukas kotse modo sa Pasay habang walang kamalay-malay ang natutulog na driver. 13 anyos na babae sa Pangasinan, ginahasa umano ng mga roling. Lalaking nalasing, sumiping sa babaeng inakala niyang misis niya. Pero si kumare pala. Para sa salubong 2025, mga pampaingay na speaker at videoke in demand sa Raon sa Maynila. Kung magkano, alamin. Sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival, mahigpit na tapatan para sa Best Picture, Best Actor at Best Actress. Sino kayang magwawagi? Tumataas na ang presyo ng mga paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan, kasabay ng pagdami ng mga mamimili ilang araw bago ang salubong sa 2025. Ano nga ba mga mabentang paputok ngayon? Alamin natin live sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang bentahan dyan? Jiggy, mas sumisigla naman kahit papano, ganyan ilarawan ng ilang mga nagtitinda yung dami ng mga namimili rito. Ilang araw bago pagsalubong sa bagong taon dito nga sa Bukawi, Bulacan. Pero habang papalapit ang pagsalubong sa New Year, unti-unti na rin tumataas ang presyo ng ilang mga paputok at pailaw na ibinebenta rito. Kahon-kahong mga paputok at pailaw ang isinampa sa sasakyan ni Allen Clemente na taga-Giginto, Bulacan. Ganyan karami ang binili niya sa Bukawi ilang araw bago ang pagsalubong sa New Year. Taon-taon, 50 mil daw ang budget niya para lang sa paputok at pailaw. Birthday kasi ng misis ko, kaya sineselebrate ko yung talagang putukan. Kaya yung 50K na yun, minsan pagka nagmahal, konti na lang mabibili ko. Marami rin ang namimili ng bultuhan para ipambenta. Natatakot kaming matiran. Kaya ngayon, ang nangyayari sa amin, pag naubos, kuha lang kami ng kuha. Inagahan na nila lalo't unti-unti nang tumataas ang presyo. Ang kada piraso ng kwitis nasa 10 hanggang 20 piso na mula sa dating 8 to 15 pesos. Ang 10 pirasong lucis at fountain na dating 50 lang, 100 piso na. Doble rin ang itinaas ng Judas Belt o paputok na sawa, habang naglalaro naman sa 1,300 hanggang 1,500 pesos ang 16 shots na aerial fireworks. Ayon sa mga nagtitinda, kaunti lang daw ngayon ang supply lalo't naapektuhan ang produksyon ng sunod-sunod na bagyo. Nawalan tayo ng chemicals, kaya ngayon talagang wala na tayong local, kaya mataas na rin talaga. Hindi po makagawa ang mga manufacturer. Sa kabila niyan, mabenta pa rin ang iba't ibang nakakaaliw na paputok at pailaw. Gaya ng Gatling gun na ito na parang malaking Crayola pero may aerial shots pa lang nakapaloob. Mabibili yan sa halagang 3,000 piso. Meron ding Halloween aerial fireworks na may scary sound habang umiilaw. At ang mga crackling balls na ito na nasa 120 pesos ang isang box. Patok ang mga yan kahit pa hinihikayat na ang publiko na gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay. Para sumayang buhay, kung kaya ng budget, siguro talagang pampaalis ng mga bad yeah. Mas maganda kasi para mapil natin yung New Year. Kung ayaw sa mga pumuputok, hindi naman mawawala mga kakaibang torotot. Mabibili yan ng 50 pesos kada piraso.
Jiggy, kahit abala o busy, mas swerte na pinagbigyan dito sa MVD Fireworks, isa sa pinakamalaking tindahan na paputok at pailaw dito sa Bukawi. Ang sabi nila, ang pinakamabenta raw so far dito ay yung mga nasa taas ng estanting yon na mga 16 shots aerial na nasa 1,300 pesos ang kada box. Kada box kaya raw nitong magpailaw na nasa 30 to 40 seconds, no? Yung itong 16 shots na ito. At meron din mga child-friendly na mga paputok gaya nitong mga Lucy's, nasa 50 to 60 pesos o pwede sa bata na hawakan. Ito nga, 5 colors pa raw, no? At bagamat magdamagan na yung bentahan ng mga paputok dito sa Bukawi, Bulacan, ang sabi pa rin ng ilang mga nagtitinda rito mas tangkilikin na raw o sulitin itong darating na weekend at huwag nang sumabay sa mas inaasahang dagsa ng mga mamimili sa bisperas ng bagong taon kung saan mas inaasahan pang posibleng tumaas ang presyo ng mga tinitindang paputok at pailaw dito. Maraming salamat, Mon Gualvez. Winasak at hindi na pinaabot sa bagong taon ang mga iligal na paputok na nakumpiska sa Pampanga at Rizal. Karamihan dyan, mga boga na mga bata pa ang gumagamit. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sabay-sabay minasok, inilubog sa drum ng tubig at tuluyan ng winasak ang nasa mahigit 4,000 peraso ng mga kinumpiskang iligal na paputok sa Pampanga. Kabilang ang mga boga, piccolo, 5-star at pop-pop. Tinatayang aabot sa higit 140,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiska. Nasabat ang mga yan mula sa mga ikinasang operasyon ng Pampanga Police Provincial Office mula nitong Lunes hanggang kahapon. Ayon sa Pampanga Police, hindi pangkaraniwan ang dami ng boga na kanilang nakumpiska ngayong taon. Karamihan ay pare-parehong gawa sa mga simpleng materyales na nakukuha lang sa bahay, gaya ng pinagdikit-dikit na lata at plastic water bottles. Pero ang mas nakababahala raw, pawang mga batang edad 7 hanggang 12 ang nahuli nilang gumagamit ng boga. Pag napasobra po yung nilalagay nila na butane, pwede po itong sumabog at pwede makasunog. Sa latest monitoring ng Department of Health, ngayong buwan ng Disyembre, boga ang isa sa mga nangungunang dahilan ng mga napapaulat ng firecracker injuries. Ang improvised na paputok, maaaring magdulot ng eye injury, pagkabulag, pagkasugat ng balat, at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na posibleng mauwi sa amputation. Kaya binabantayan ng PNP ang mga kumakalat na online tutorial videos sa TikTok at iba pang social media applications. Winasak din ng higit 400 ipinagbabawal na boga sa probinsya ng Rizal. Gumamit ng mga martilyo ang mga pulis, bumbero at force multiplier para sirain ang mga ito. Nagkumpiska ng mga pulis ang mga boga sa iba't ibang bahagi ng Rizal. Nagpaalala ang PNP sa publiko na huwag nang tangkilikin pa ang mga iligal na paputok at huwag nang mag-improvise ng paputok. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. 12 pamilya na sunugan sa Tondo, Maynila. Ang dahilan, jumper. Nasa frontline balitang yan, si Ninaong Pauco. Nabulabog sa malaking apoy at nagkikislapang mga kable ang mga residente sa barangay 103 sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Mag-aalas 10 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy at 4 na bahay ang natupok. Tumagal ang sunog ng halos 1 oras bago tuluyang naapula. Ang sinisisi ng ilang residente sa sunog, ang kanilang kapitbahay na gumamit umano ng jumper. Kasi po naaawa po kami, walang kuryente ang kumari ko na yan. Sabi ko, Mare, ang laki ng excess ng kuryente natin. Kasi siya sa loob, bigla lang sumiklab. Sabi, takbo yan ngayon na walang kami ng kuryente. Ang pamilyang nakijumper raw, mariing na itinatanggi ang akusasyon. Ang apoy nagmula sa kisame, kinain yung sahig. Kasi itong buong na to, kahoy to eh. Paano sasabihin na may tao sa loob para mag-jumper dyan? Di ba? Ay puro paghihinala ginagawa nila sa nanay ko. Ako nga sarili akong anak, hindi ako makabitan ng ilaw ng nanay ko. Bakit kamo? Dahil sa kanila. Nakakabit ang ilaw namin. Iniimbestigahan na ng mga opisyal ng barangay ang akusasyon ng jumper. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection kung ano talaga ang naging mitsa ng sunog. Wala namang napaulat na nasawi o nasaktan sa sunog, pero 12 pamilya ang naapektuhan. Inilikas naman sa covered court ng barangay ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
5,000 pesos na cash at ilang gamit ang natangay ng isang kawatan sa bukas kotse modus. Ang biktima natutulog lang sa loob ng ninakawang sasakyan. Nagbabalik si Nina Ong Pauco. Sinisilip ng lalaking yan ang nakaparadang pickup truck sa Ross Boulevard sa Pasay City madaling araw ng Martes. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at saka umalis. Ang lalaki may tinangay na pala sa loob ng sasakyan. Hindi ito naramdaman ng may-ari ng pick-up na nasa loob lang pala at natutulog. Nung makita na tulog nga yung tao, ayun, binuksan dun sa passenger side, kinuha pati yung relo, cellphone, saka yung bag. Actually yung bag, kinuha lang yung laman ng bag na may halagang 200,000. Ang biktima na church officer ng Philippine Coast Guard napuyat daw sa simbang gabi kaya nakatulog sa loob ng sasakyan. Pauwi na sana siya matapos ang sunod-sunod na misa pero nag-power nap daw muna bago magmaneho. Sa mismong araw ng Pasko, naaresto ang suspect sa follow-up operation. Ang dahilan niya sa pagnanakaw, Wala po kasi ako ng gastos namin. Kaya ako nagawa rin yung kailangan ko maganda. ayon naman sa mga pulis, halata namang bihasa sa bukas kotse ang suspect. Pero hindi raw ito miyembro ng anumang gang. Nakuha sa suspect ang ilang ninakaw na gamit. Pero sa 200 pesos na tinangay nito, mahigit 5,000 piso na lang ang nabawi. Pinang-shopping daw ng suspect ang perang ninakaw ng mga branded na damit. Nagsisisi naman daw ang suspect sa nagawa na dati na palang nahuli noong 2022 dahil sa illegal na pagsusugal. Sorry. Hindi ko sa amin. Maligo hindi na Paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista, mag-park sa ligtas na lugar at huwag kalimutang ilak ang sasakyan. Nakaharap ngayon sa kasong theft ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Nilooban ng mga armadong lalaki ang bahay na inuupahan ng mga Chinese sa May Kawayan, Bulacan. Tangay ng mga suspect ang nasa 5 milyong pisong cash at isa sa mga Chinese. Nasa Frontline balitang yan si Hannibal Talete. Pasado ating gabi kahapon nang natarantang pumasok ng barangay hall sa May Kawayan, Bulacan ang grupo ng mga Chinese at Pinay na ito. Sinumbong nila ang pagpasok ng mga armadong lalaki sa kanilang inupahang bahay. Nakuhanan pa ng video ang isang Chinese na may hawak na kutsilyo. Ang isa naman sa kanila, tinulungang tanggalin ang cable tie na nakatali sa kanyang kamay. Ayon sa opisyal ng barangay, nagiinuman ang mga Chinese gabi noong araw ng Pasko nang biglang pumasok ang mga armadong lalaki. Tinutukan ng mga baril ang 7 Chinese at 2 Pinay na biktima. Tinali ang kanilang kamay at tinakpan pa ng masking tape ang kanilang mata. Tinangay rin ang pera mula sa vault na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Siguro kinuha muna yung pera. Nung makuha yung pera sa vault, yun, tinalian nila yung mga biktima. Yung iba din nila sa CR. Dinukot din ng mga salarin ang 33 anyos na lalaking Chinese. Nakita sa CCTV ng isang kapitbahay ang 2 pulang sasakyang ginamit ng mga salarin. Tahol ng tahol yung aso. And then, pag review ko yung CCTV, paulit-ulit, pabalik-balik, what I've noticed is may 2 sasakyan na dumaan dito na pula. Pagkatapos ang pagnanakaw at pagdukot, kinandado pa raw ng mga salarin ang gate ng bahay. Halos 1 oras ang inabot bago nakahingi ng tulong ang mga biktima. Kaya po nakalabas ng bahay yung mga biktima, kahit na nakalak yung pinto, hinambalos nila ng hinampas nila ng may lamang pang LPG tank. Mahigit 1 taon nang umuupa sa lugar ang mga Chinese na may importer daw ng mga damit. Inaalam pa ang posibleng motibo sa krimen. Patuloy ring pinaghahanap ang mga armadong lalaki at dinukot nilang Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Ginahasa ang 13 anyos na dalagita matapos mga ruling sa Lingayen, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, pauwi na raw ang dalagita matapos mga ruling. Nakita siya ng 2 lalaking nakamotorsiklo at inalok na ihatid sa kanilang bahay. Pero imbis daw na idiretso pauwi, dinala raw ng mga lalaki sa dalampasigan ng biktima. Doon siya ginahasa ng isa sa mga lalaki. Nagawa pa nilang ihatid ang dalagita at sinabihang huwag magsusumbong kahit kanino. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng mga suspect na pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Sinampahan na sila ng kasong statutory rape.
Matinding bahang naranasan sa Davao Region dahil sa walang patid na pagulan. May bahay na inanod at mayroon ding mga natrap. Nasa frontline balitang yan si Bril Montalvo. Asa naman ang mga rescuer dito? Maingat na lumikas sa hanggang bewang na baha ang pamilyang ito sa Melita, Davao Occidental. Delikado kay kulitin na. Kulay putik ang tubig kasunod yan ng malakas na pag-ulan. Pasadya lang ma. Okay lang ma. Pasadya lang ma. Umiiyak din ang mga residente nang anuri naman ang kanilang bahay. Bubong na lang ang nakita. Ang mga residente namang ito sa Don Marcelino. Hindi alintana ang flash flood at ulan, ma-rescue lang ang mga taong natrap sa binahang bahay. Sinira na lang nila ang bakod para makalabas ang mga nakatira doon, pati ang alagang baboy. Inilikas din dahil sa baha. Ang bus terminal sa probinsya, nagmistulang ilog dahil sa abot-tuhod na baha. Nahati naman ang Lais Bridge. Bumigay ang lupang pundasyon ng tulay. Sa itsura, hindi ito madaanan ng anumang sasakyan. Agad nagsagawa ng rescue operation sa mga apektadong residente. Nasa 3,000 individual ang apektado dahil sa sama ng panahon, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Davao Region. Higit 200 pamilya ang nasa evacuation center. Wala naman po tayong reported no, ng mga missing or halimbawa casualty like dead. No? Since our LGUs were able to proactively or they were able to respond immediately to the needs of the people. Namahagi na rin ang paunang tulong sa mga nasalanta ang Department of Social Welfare and Development. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. May nagbabagyang 2 bagyo sa bagong taon. Ang unang sama ng panahon ay posibleng mabuo ngayong araw hanggang sa January 2. Nasa timog na bahagi yan ng Philippine Area of Responsibility. Nasa timog din ng bansa ang ikalawang posibleng maging bagyo sa unang linggo ng 2025. Sa ngayon, ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Amihan naman ang umiiral sa Northern Luzon. Susunod, bilang ng mga nabiktima ng paputok, sumampa na sa higit 100. Ilan sa kanila naputulan ng daliri. Lasing na lolo sa Leyte, pinagtataga ng kapwa niya lasing. At dala rin daw ng kalasingan, lalaki sa Cebu arestado matapos umuwi sa maling bahay at makipagtalik sa kanyang kumare. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 5 pasyente nang napuputulan ng bahagi ng katawan matapos mabiktima ng mga paputok ngayong buwan. Kaya mga ospital sa buong bansa nakalatag na ang mga pamputol ng buto. Lalo't dadami pa raw ang mga madadali habang papalapit ang bagong taon. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Halos mawalan ng ilang daliri sa kaliwang kamay ang 13 anyos sa babaeng ito matapos masabugan na ipinagbabawal na 5-star noong Pasko. 2 araw na siya naka-confine sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Kinailangan pa rin kasing putulin ang ilang bahagi ng middle finger at ring finger ng bata. May part ng kamay niya na nabalatan, na wala ng laman. May part din na parang bumuka at may na-dislocate din siya na buto. Hindi na rin kasi magpo-function yung daliri. Siya na ang ikalawang na biktima ng paputok na isinugod dito sa Philippine Orthopedic Center. Inaasahang tataas pa ang mga kaso ng naputukan habang papalapit ang bagong taon. Nakahanda na rin sa emergency room ng ospital ang mga gamit na panlinis ng sugat at mga instrumento gaya ng ronger at bone saw para sa mga pasyenteng kailangang putulan ng bahagi ng katawan. Sakaling may mga exposed na buto or
may mga buto na kailangan namin bawasan. Medyo sharp din yung edge niya. Kaya niyang parang kagatin yung buto. Minsan natatapunan either sa kamay or sa paa na uuwi din sa amputation eventually. Sa buong Pilipinas, 32 bagong kaso ng naputukan ang naitala ngayong araw, kaya umabot na sa 101 ang firecracker-related injuries sa bansa. 5 sa kanila naputulan ng bahagi ng katawan. Ang mas nakababahala ayon sa DOH, halos puro mga ilegal na paputok gaya ng boga, 5-star at piccolo ang nakadali sa mga biktima. Karaniwan, iniisip ng ating mga kababayan na kung di naman sila hahawak ay baka hindi sila matamaan. Ang problema, kung yung kapitbahay naman po ay malapit at gumagamit, baka madamay po yung ating kapitbahay. Sa ngayon, naka-code white na ang mga ospital sa bansa simula December 21 hanggang sa January 6. Ibig sabihin po yan, mas marami pong instrumento, mas maraming panghugas, mga gamot, anesthesia, para kung kailangan pong putulin ang mga daliri at paa at kamay. Bukod sa mga mapuputukan, naka-alerto rin ang mga ospital sa mga aksidente sa kalsada ngayong holiday season. Sa datos ng DOH, 284 cases na ng road traffic injuries ang naitala mula December 22 hanggang kaninang umaga. 53 sa kanila nakainom. Marami din ang walang suot na safety accessories gaya ng helmet at seatbelt. Kaya payo ng mga eksperto, pairalin ang disiplina sa kalsada para sa ligtas na pagsalubong sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Mga dekorasyon pang New Year at damit na kulay mocha mousse, yan daw ang hinahanap ng mga mamimili ngayon sa Divisoria para salubungin ang bagong taon. Live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, marami pa rin bang namimili ngayon dyan? Cheryl, nagsimula ng dumami ang mga mamimili. Kung dati yung mga damit polka dots ang hanap ng mga tao rito, ngayon yung mga damit at gamit na mocha mousse na color of the year ang pinakapatok sa mamimili. Nakabandera ang mga panindang dekorasyon para sa pagsalubong sa 2025 sa kahabaan ng Tabora sa Divisoria, Maynila. Kabilang dyan ang mga 2025 na backdrop at iba't ibang klase ng lobo. Isa raw kasi ito sa mga hinahanap ng mga mamimili ngayon. 50 hanggang 200 pesos ang presyohan ng mga dekorasyong ito. Kaya si Raymond, hataw sa pagbebenta. Matapos kasi ang bagong taon, magiging matumal na naman daw ang bentahan. Meron din mga tingi-tingi, meron din mga marami, parang assorted sila, kumukuha sila, balloons. Dinudumog din ang tindahan ng damit na ito. Ang hanap daw ng mga namimili, t-shirt na kulay mocha mousse na sinasabing lucky color of the year. 120 pesos hanggang 170 pesos daw ang mga t-shirt na to, depende sa size. Dagdag 50 pesos lang kung papatatakan ito ng Happy New Year, Welcome o Hello 2025. Taon-taon, nagsusuot kami niyan, reunion namin yan. Tsaka pa-welcome sa buhay namin. Mas mabenta na nga ito kaysa sa mga polka dots na damit. Kahit nga mga lalagyanan ng pagkain, puro kulay mocha mousse. In demand din ang mga chocolate coin na naglalaro na lang sa 20 hanggang 25 pesos. Patok din ang iba pang Lucky Charms na hindi madaling masira gaya ng Money Gold at Palay. Tulad niyan, nagsabit din po kami sa pinto ng Lucky Charm. 1 year po hanggang ngayon, nandun pa rin naman po. Ilang araw bago ang New Year, matumal pa rin daw ang bentahan ng mga bilog na prutas. Mas gusto nila kasi yung mga yung mga naka-separate na kaysa yung mga naka-packaging. Kasi minsan pag sa mga naka-packaging, di nila napipili yung gusto nila. Bagsak presyo na rin ang mga turotot na 10 piso na ang pinakamura. Sana itong darating na bagong taon, mas lalo kami kumita. Kasi wala po talaga kami mapagkuha na talaga ng ganito eh. Matumal po. Cheryl, alam mo, ilan sa mga tipid tips na natutunan natin mula mismo sa mga mamimili rito sa Divisoria, huwag mahiyang tumawad. Kung kaya, suyurin din daw yung mga kaloob-looban dito sa Divisoria dahil madalas naroon yung mga mas murang produkto. Mas makakadiskwento rin kapag wholesale o maramihan ng bibilin. At pwede ring magpalit sa pagpunta dito dahil madalas nagbabagsak presyo na sa mga produkto pagsapit ng gabi. Cheryl?
Maraming salamat, Ria Fernandez. Ibigay na natin ang mga pasabog na showbiz updates ngayong last Friday ng 2024. Third day na ng Metro Manila Film Festival. Bukod sa pinipilahang MMFF entries, inaabangan na rin ang mga winner sa 50th MMFF Gabi ng Parangal. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, all set na ba ang lahat para sa awards night? Hola Maui! Tonight is the night. Tonight at malalaman kung sino sa 10 entries ang hahakot ng award sa Gabi ng Parangal. And guess what? Kakausap ko lang natin kay Chairman Don Artes at sinasabi nga niya, nakakatapos lang ng deliberation as in an hour ago. So it's gonna be a night of surprises and spectacles. But first of all, panoorin niyo muna to. Magarbo ang setup para sa Golden Year ng MMFF this year sa Soler Resort Entertainment City. Stage pa lang, very regal na ang awarding. Ang mga tropeo na ipamimigay sa winners, gawa ng world-renowned film artist na si Jeffrey Manuel Figueras. Obra ni Jeffrey ang iconic sculpture tulad ng Filipino landmarks na 12-meter tall. Time sa Mandaluyong, Bayani sa Pasay at The Victor sa Pasig City. Ang head of jury ngayong taon ay walang iba kundi ang former MTRCB chairman, Cinemalaya Jury, founding member ng manunuri ng pelikulang Pilipino na si Dr. Nicanor Tiongson. Inaabangan nga kung sino sa The Kingdom, Uninvited, Hold Me Close, My Future You, Isang Himala, and the breadwinner is Green Bones, Topak, Espantajo, at Strange Frequencies, ang hahakot ng most coveted gaya ng Best Picture, Acting Awards at Best Director. Ito na nga mga kapatid, unti-unti na nga dumadating yung mga stars na kalahok sa Metro Manila Film Festival. Nakita na nga natin, syempre, isa sa mga nanguna, ang Team The Kingdom, of course, led by our MediaQuest President CEO Jane Basas and Ms. Jenna Olaso. Dito na rin syempre yung Team Green Bones. Ilan to sa mga pelikula na matutunog at magaganda yung mga review. Nakita na rin natin syempre kanina ang Franceth, Strange Frequency. So it's exciting because in 30 minutes magsisimula na nga ang Gabi ng Parangal dito sa Parañaque. At ibibigay syempre natin lahat ng updates sa inyo blow by blow. So stand by sa lahat ng social media pages natin dito sa Kapatid Network sa TV5. At syempre mamaya, di ba, ang kabuuan ng Gabi ng Parangal ibibigay namin live na live sa inyo. Yan muna latest mula rito. Back to you dyan sa studio. Maraming salamat, MJ Marfori. Susunod, lolo sa Leyte, tinaga ng lalaking napikon sa kanya. Mga video at speaker na pampaingay, mabenta na ilang araw bagong New Year. At BSS na subunit ng K-pop boy group na 17 magka-comeback sa January. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Taga sa mukha at kanang balikat ang tinamo ng isang lolo sa Hilongos, Leyte matapos mapikon sa kanya ang lalaking pinagsasabihan lang daw niya. Ayon sa mga pulis, nagiinuman na ang 63 anyos na biktima at ilan niyang kaibigan nang mapadaan ng suspect na lasing din. Pinagsabihan ng lolo ang lalaki na pumulupot ang tali ng alaga niyang baka sa bakod. Pero tila hindi raw nagustuhan ng suspect ang pagkakasabi ng lolo na uwian sa sagutan. Hanggang sa kumuha ng itak ang suspect saka tinaga ang biktima. Agad siyang isinugod sa ospital. Naaresto naman kalaunan ang suspect na mahaharap sa reklamong attempted homicide. Sinuyod ulit ng mga organizer ng Traslasyon 2025 o makalsadang daraanan ng andas bilang paghahanda sa prosesyon ng Itim na Nazareno sa susunod na buwan. Live mula sa Quiapo, Maynila, nasa Frontline Balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta naging inspeksyon kanina?
Jiggy, maagang nag-ikot kanina umaga ang mga otoridad sa rutang daraanan ng traslasyon ng Jesus Nazareno sa darating na Enero 9. Layunin ng walkthrough na tiyaking ligtas ang dadaanan ng prosesyon at ng milyong-milyong deboto. Alas 6 ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon sa Quirino Grandstand ang mga pulis Maynila, mga kawani ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at ilang deboto. Sabay-sabay nilang nilakad ang rutang daraanan ng traslasyon ng Jesus Nazareno sa pista nito sa darating na Enero. Pangalawang inspeksyon na ito para tiyaking wala na ang mga sagabal na napunan noong unang walkthrough. Titingnan namin baka may mga sira-sirang daan, matapalan ito kasi alam naman natin lahat ng mga deboto natin na sumasabak dito ay nakayapak lang, barefoot, no? Para maiwasan natin na magkaroon sila ng mga injuries. Sa paglalakad nila kanina, may ilang concrete barrier na lang na dapat alisin sa may Padre Burgos. Kailangan din tanggalin ang ipinangharang sa bagong sinimentong drainage sa Finance Road. Sa bandang Palangka at Arlegui, kailangang alisin ang mga naka-one-side parking na sasakyan bago ang traslasyon. Para din po sa mga obstructions tulad ng mga vendors, at ibang mga ongoing construction na may materyales po sa kalsada. Nagbigay na po kami ng notice as early as last month pa po para po maklear po nila yung mga areas po na madadaanan ng ating andas. Mag-aalas 9 nang matapos ang walkthrough. Sa kabuuan, 14,000 pulis ang ide-deploy para magbantay sa pista ng Itim na Nazareno. May haharangan tayo mga daan para doon pa lang hindi na makapasok yung mga sasakyan para ang tao na lang makakapaglakad papunta rito sa Grandstand at papunta rin sa Quiapo Church. Dahil huling Biyernes na ng taon, ilang deboto ng Jesus Nazareno ang nagsimba ngayong Quiapo Day. Kabilang si Atoy Payupay na 3 dekada ng deboto. Susubukan daw niyang makalapit sa andas kahit may edad na. Mula po na nag-age ako ng 50 years old, yun na lang po yung ginagawa ko. Kumbaga, singit na lang po. Kung makaka-forma, saka ako sasalang. Pero taon-taon po pumupunta ako rito. Magsasagawa ng huling walkthrough ang mga otoridad sa susunod na buwan, ilang araw bago ang mismong traslasyon. Jiggy, bukod sa libo-libong pulis na magbabantay, plano rin mag-deploy ng signal jammer sa mga daraanan ng traslasyon. Hindi rin nire-rekomenda ng mga pulis ang pagdadala ng bag. Kung maaari raw ay magdala na lang ng ID at pera. Sa mga matatanda, may karamdaman at mahina ang katawan, huwag nang makipagbalyahan. Payo ng mga pulis, manood na lang sa gilid habang dumbaraan ang prosesyon ng Jesus Nazareno. Jiggy. Maraming salamat, Dave Abuel. Naghahanap ba kayo ng pampaingay sa pagsalubog sa bagong taon? Mabenta ngayon sa Raon, Maynila ang mga videoke at speaker. Pwede pa yang i-upgrade with lights para mas happy daw ang New Year. Nagbabalik si Dave Abuel. Dagsa na ang mga bumibili ng mga pampaingay sa pagsalubong sa 2025 sa Raon sa Maynila. Partikular sa tindahan na ito ng mga speaker. 1,000 piso ang pinakamurang speaker na pwede pang tawaran hanggang 800 pesos. 6,500 pesos naman ang malaking speaker na kayang tawaran hanggang 6,200 pesos. Isa ito sa mga bestseller na speaker dito sa Raon. Sa halagang 3,500, pwede mo matawaran o makuha sa halagang 3,200. Maliit man daw ito pero napakalakas naman daw ng sound at may kasama pang 2 microphone. Tara, itest natin. Test, hello? Hello, test. Mic, test. Sina Aliway Gonzales, pinakamalaking speaker ang binili. Mas masaya raw kasi ang pagsalubong sa bagong taon kapag maingay. Parang banding po for family. Masaya po kasi sama-sama kami, pamilya. Mabenta rin ngayon ang videoke. Naglalaro sa 14 hanggang 16,000 pesos ang videoke na may kasama ng microphone at TV. Kung gustong magpa-setup ng high quality brand ng speaker, aabot yan ng hanggang 26,000 pesos. Sa sobrang patok, halos paubos na ang stock. Order na nga po yung dalawa eh. Ito papunta tong Nueva Vizcaya tapos yung isa papuntang Bicol. Para naman mas damang-dama ang saya at swerte sa bagong taon, itodo na ang setup ng party at maglagay na rin ng ilaw. Ang parled na nagpapalit-palit ng ilaw gaya nito, 4,000 pesos ang isa. Kung may extra budget naman at gusto ng malilikot na ilaw, 12,000 pesos ang tinatawag na Trio Magic Ball. Pero kung gusto mong tuloy-tuloy ang pailaw kahit umuulan, weatherproof na ang bilin. 20,000 pesos ang kada piraso ng moving heads na kadalasang gamit sa mga concert.
Payo ng mga nagtitinda sa Raon, bumili na ngayong hindi pa gaanong siksikan. Inaasahan kasi nilang sa December 30 at 31 dudumog ang mga naghahabol na makabili ng mga pampaingay at pailaw para sa pagsalubong ng bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sports news tayo mga kapatid. 100% ready na raw ang Philippine Men's National Football Team sa semi-final campaign nila mamaya sa ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Aminado si head coach Albert Capellan na matindi ang kalaban na defending champion ng tournament na Thailand. Pero kumpiyansa siyang kakayanin nila manalo dahil sa teamwork. Yun nga lang, major adjustment ang pagkawala ng kanilang main defender at team captain na si Amani Aguinaldo. Nag-retire din si veteran forward Patrick Rayshot. Ito ang unang beses na muling nakapasok sa semifinals ang torneo ng Pilipinas matapos ang 8 taon. Mamaya na ang laban nila sa Rizal Memorial Stadium alas 9 ng gabi. We will attack this game, we will play this game with the real belief that we can beat Thailand. If we can work together as a team, everybody runs at the right moment, then we increase a lot our chances to have success. Target naman ni Pinay tennis ace Alex Ayala na makapasok sa top 100 ng Women's Tennis Association next year. Proud daw si Alex sa mga na-achieve niya this year so far, pero plano niya pang lampasan iyan. Gusto rin daw niyang tuluyang makapasok sa isang Grand Slam main draw. Muntik siyang makapasok sa ilang major tournaments gaya ng French Open, Wimbledon, and US Open. Pero bigo siya sa mga qualifying round. Nakaabot si Alex sa rank 148 this year. Sisimulan niya agad ang kampanya this January sa Australian Open qualifiers. Susunod, ngayong kaliwat kanan ng mga handaan, hinay-hinay sa pagkain dahil baka kayo'y ma-stroke. Sure na happy ang New Year para sa mga kasambahay sa Metro Manila at Northern Mindanao. Taas sahod para sa kanila, epektibo na sa Enero. At lalaki sa Cebu City nakipagtalik sa kumare na inakala niyang misis niya. Paano nangyari yun? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pagbebenta ng paputok online, kumapit ang isang college student sa Baguio City pero hirit ng PNP, bawal yan. Depensa naman ng sospek, kailangan niya ng pandagdag sa kanyang tuition at allowance. Nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Tiniktikan ng mga operatiba ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang lalaking yan sa isang coffee shop sa Baguio. Target ng kanilang bypass ang lalaking college student na nagbebenta ng mga paputok online. Nang magkaabutan ng pera at order na paputok, agad nilang inaresto ang lalaki. Tinangkapang tumakas ng lalaki pero hindi na siya nakawala. Nakumpiska sa kanyang samut-saring paputok gaya ng King Kong, 5-star, whistle bomb, quitties at fountain. Nakuha rin ng 3,500 pesos na ginamit sa transaksyon. Nang hinga ng mga papeles, wala itong naipakita sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, nagawa ng sospek na magbenta ng mga paputok online dahil kailangan niya ng tuition sa kolehiyo. Yung mga paputok na binibenta niya ay galing din daw sa online. So parang mag-order din daw siya sa isang supplier, tapos i-deliver or ipapadala through shipment dito sa Baguio. Naharap sa patong-patong na reklamo ang sospek. Ang PNP Anti-Cybercrime Group mahigpit daw na binabantayan ng mga nagbebenta ng paputok online. Sa kanilang tala, umabot na sa 109,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang paputok mula sa 10 nilang operasyon laban sa mga online seller. If you will produce or manufacture firecrackers, kailangan may permit ka with Firearms and Explosive Office. Panawagan ng PNP, gumamit na lang ng ibang pampaingay gaya ng kaldero sa halip na magpaputok sa bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez,
News 5! Ngayong kaliwat kanan, ang mga handaan hindi maiiwasang maparami ng makakain at mapalaban sa inuman. Pero paalala ng mga doktor, hinay-hinay lang para iwas stroke. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pagkatapos ng Noche Buena, Medianoche naman. Pero mga kapatid, hinay-hinay sa pagkain ha, lalo na ng mga matataba at maaalat. Nagpapataas kasi yan ng presyon na posibleng mauwi sa stroke at atake sa puso. I think it has a lot to do with binge of anything. May it be alcohol, may it be food, or even stress. So you pile them up together, nagiging risks sila na makakapatong-patong. Sa obserbasyon ng ilang nurse na naka-duty sa emergency room ng Philippine Heart Center sa Quezon City, nagkakasunod-sunod daw ang mga pasyenteng sumisikip ang dibdib o di kaya'y tumataas ang presyon pagkatapos ng sunod-sunod na handaan. Nasosobrahan sila sa pagkain nila or hindi na nila napapansin yung mga kinakain nila, ibawal sa kanila. Katunayan, mula December 1 hanggang 20, nakapagtala na ang PHC ng 7 kaso ng stroke. Pero posibleng tumaas pa raw yan gaya ng nangyari noong nakaraang taon, kung saan umabot sa 38 ang stroke cases noong Desyembre. Umakyat pa yan sa 42 pagdating ng Enero. Habang ang mga inatake sa puso na nasa 110 noong December 2023, nadagdagan pa ng 5 sa sumunod na buwan. Ang mga sakit na yan, kabilang sa mga binabantayan ng DOH habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Sa buong bansa, mula December 21 hanggang kaninang umaga, umabot na sa 71 ang na-stroke habang 41 ang inatake sa puso. Ito ang unang pagkakataon na sinasabay natin sa monitoring ng paputok. Ang pagputok rin ng mga ugat na ayaw natin mangyayari kaya dapat nag-iingat tayo. Paalala ng DOH, mainam kung susundin ang pinggang Pinoy kung saan kalahati ng pinggan ay gulay at prutas, habang tig 1/4 naman ang carbohydrates at karne. Pairalin din daw ang TED o yung tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung naresetahan ay huwag kalimutang uminom ng maintenance na gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Muling binatikos ng China ang Pilipinas dahil sa paglalagay ng medium-range Typhoon missile system sa joint military exercise ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, dahil dito ay tila pinaubayan na ng Pilipinas sa iba ang seguridad ng bansa. Posible magdulot lang daw ito ng arms race o palakasan ng armas sa rehiyon na banta sa kapayapaan. Tanong pa ng China, sino daw ba talaga makikinabang sa ganitong aksyon? Hindi raw ito nakabubuti para sa Pilipinas at pati sa iba. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang pero una nang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na lehitimo at naayon sa batas ang deployment ng missile system. Wala rin daw karapatan ng ibang bansa na makialam sa mga hakbang ng Pilipinas na paigtingin ang seguridad nito. Mas magiging happy ang New Year ng mga kapatid nating kasambahay sa Metro Manila. Epektibo na po ang aumento sa sahod nila sa susunod na buwan ha. Ayon sa Department of Labor and Employment, aprobado na ng National Wages and Productivity Board ang 500 pesos na wage hike sa mga kasambahay sa National Capital Region. Ibig sabihin, magiging 7,000 piso na kada buwan ang sahod nila simula ngayong January 2025. Bukod sa NCR, may 1,000 pisong dagdag sahod din ang mga kasambahay sa Region 10 o Northern Mindanao. Kaya magiging 6,000 piso na ang buwan ng sahod nila dapat sa Enero. Aprobado na rin ng Wage Board ang 23 pesos na wage hike sa non-agriculture sector at 35 pesos naman sa agriculture sector sa rehiyon. Kaya maglalaro na rin sa 446 hanggang 461 pesos ang daily minimum wage sa Region 10. Pinipilahan pa rin ang MMFF entry na The Kingdom. Approve sa mga nanood ang pelikula kung saan nakita ang serious side ni Bossing Vic Soto. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Hindi pa man nagbubukas ang 1 p.m. screening ng The Kingdom sa mall na ito sa Mandaluyong, abangers na at excited ang magkumaring ito sa pelikulang pinagbibidahan ni Piolo Pascual at Bossing Vic Soto. Ito raw ang kanilang simple get-together. Ito ayaw naman talaga ma-late.
Talagang nag-ano kami. At saka po kasi, matagal na po talaga kaming gustong lumabas. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na magsama, mag-bonding. Idol po namin talaga si Vic Soto. Paglabas nila sa sinihan matapos ang 2 oras, malaking ngiti sa mga labi at thumbs up para sa magkumare ang napanood na pelikula. Maganda po, kakaiba. Seryoso talaga si Bossing. Yes, ang ganda ng kwento. Ang galing ng acting nila. Si Lola Corazon na nanggaling pa ng Montalban, Rizal, pinamaskuhan ng libreng sine ng mga apo niya. Magandang maganda, wala kang masabi. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Madami ang na-shocked sa galing ni Bossing sa pag-arte bilang lakan makisig ng dula. Sa kanyang first ever serious role, ang say ng mga nanood, smells like an award mamaya sa gabi ng parangal. Best actor, si Vic Soto. Magaling siya eh. Comedy tsaka sa drama, magaling din pala siya. Nakakatuwa siya. Ngayon lang siya lumabas na serious. Napakagaling po ng ating Vic Soto. The best po kayo. Ang ganda po ng movie. Worth it. Pak na pak din ang karakter ni Christine Reyes bilang Dayang Matinyas. Kuhang-kuha daw ng aktres ang gigil nila. Serious, nakakagigil ng konti. Very light lang naman. Ang iba, si Piolo ang napuna. Ang pogi po ni Papa P. Kinilig po ako. Napahanga din ang mga nanood sa set design at costumes ng cast. Kinikilabutan po ako the whole movie. Ang ganda po pala ng culture natin. Parang mas maganda kung di tayo na-colonize, di ba? Mapapanood ang The Kingdom at iba pang MMFF entries hanggang January 7 sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod sa Cebu City, lalaking lasing arestado dahil ibang babae ang nakasiping imbis ang asawa. At sub-unit ng 17 na Busok Soon, maglalabas ng second single album sa January. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa mga mahilig uminom, hinay-hinay, baka magaya po kayo dito sa lalaking ito. Arestado ang lasing na lalaki sa Cebu City matapos makipagsiping sa babaeng inakala niyang misis niya. Ang biktima inakala rin daw na mister niya ang tumabi at nakatalik niya. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Abot langit ang pagsisisi ng lalaking ito sa Cebu City. Sa kulungan ang bagsak niya matapos makipagtalik sa babaeng tinakala niyang misis niya. Pero si kumari pala, paano yan nangyari? Ganito yan. Bisperas nitong Pasko nang mag-inuman ang magkakapitbahay ng tamaan ng alak. Unang umuwi si kumare. Nagpatuloy sa pag-inom ang suspect na si Win. Dala ng kalasingan. Umuwi siya sa maling bahay. Imbis na sa kanila, kay kumare siya nagpunta. Ito ang matindi. Nagsiping ang dalawa sa pag-aakalang ang mga asawa nila ang kanilang katalik. Kinabukasan, Pasko, pagkagising ni kumare, nagulantang siyang si Win pala ang katabi niya sa kama. Agad siyang nagsumbong sa mga pulis na agad ding ikinaaresto ng lalaki. Pagbukas niya ng mata niya, na-realize niya na hindi pala niya partner ito kaya kumaripas siya ng takbo. Ito namang si suspect, agad ding umalis at umuwi sa bahay nila dahil nga sa sobrang kalasingan. Nagsorry naman si Win sa kanyang kapitbahay at sa mister nito. Humihingi po ako ng pasensya o sorry sa aking nagawa. Andito ako ngayon nagsisisi. Sa kalasingan ko lang talaga yun. Ang legal wife naman ng suspect aminadong nasaktan sa nangyari. Pero sana raw hindi ikulong ang kanyang asawa na nadala lang ng kalasingan. Ang sakit po para sa akin pero wala akong magawa. Lasing kasi siya. Kilala ko talaga siya kapag malasing kaya binabantayan ko siya.
Desidido naman magdemanda ang biktima. Posibleng maharap sa kasong rape at trespassing ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Para sa Karat dyan, magka-comeback ang beloved trio ng 17 na BSS sa 2025. Ilalabas daw ng Busok soon ang single album nilang Teleparty sa January 8. Yan ang second single album ng BSS. Ang anunsyong ito ng grupo, trending agad sa X. Bago yan, may nirelease na ring teaser video kung saan makikita rito sina DK, Seungkwan at Oshie na nagsasalita sa political parties tungkol sa youth. Reminder daw ito sa lahat na mag-pause at i-enjoy ang ordinary yet precious moments sa buhay. Sa pulsa CCTV ang pagbangga ng multicab sa nakatigil na motor sa Talisay, Cebu, habang sa Carcar City sa pang-multicab ang tumaob kung saan 18 ang sugatan. Yan ang iba pang aksidente sa Frontline Report ni John Naroa. Akay-akay ng kanilang mga kaanak ang ilan sa mga sakay ng tumaob na multicab sa Carcar City, Cebu nitong araw ng Pasko. Napaupo sa tabing kalsada ang ilang biktima habang may mga napahiga rin sa kalsada. 18 ang sugatan. Karamihan sa kanila'y sakay ng cargo bed ng multicab bago nangyari ang disgrasya. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang driver ng pickup. Kinabig ng driver ang manibela papunta sa kabilang lane hanggang sa tumagilid ito. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugatan habang patuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sa Talisay City naman, sa pool sa CCTV footage ang pagbangga ng multicab sa motorsiklong nakahinto dahil sa traffic light. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang rider at angkas nito. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagbangga ng multicab sa motor. Ligtas naman ang mga sakay ng motor at nagkaariglo na ang magkabilang panig. Sa Talisay pa rin, nasagi ng motor ang nakaparadang patrol car bisperas ng Pasko. Aminado ang rider na nakainom siya mula sa Christmas party. Matapos ito magsorry sa mga traffic enforcer, paalala naman ng otoridad. Likayan ang pag-drive. Iwasan nating mag-drive lalo na kung nakainom. Muli nating ipaalala sa ating mga kapatid, kung mag-drive tayo, lalo na kung malapit na maghating gabi, kailangan mag-ingat tayo sa pagmamaneho. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Ngayong huling Biyernes na ng taon, huling araw na rin ng trabaho. Kaya ang ilan nating mga kapatid dagsana sa terminal para makauwi sa probinsya bago ang Salubong 2025. Puno na ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ang iba sa kanila nakatayo na habang naghihintay ng kanilang biyahe. Mahaba rin ang pila sa mga ticketing booth. Ayon sa pamunuan ng PTEX, fully booked na ang mga biyahe. Tinatayang 3 milyon ang inaasahang biyahe hanggang January 6. Paalala ng pamunuan, huwag magdala ng mga ipinagbabawal na gamit sa terminal para iwas abala. Nasunog ang 11 tindahan ng paputok sa UP Maguindanao. Bandang 1:00 ng hapon kahapon nang magsimulang kumalat ang apoy. Nagtulong-tulong mga bumbero at ilang mamimili hanggang sa mapulang sunog makalipas ang halos 1 oras. Hindi naman nadamay ang katabi nitong palengke pero may isang naiulat na sugatan. Inaalam pa ang dahilan ng sunog. Inilipat na sa regular dorm ng Correctional Institution of Women si Mary Jane Veloso matapos ang kanyang 5 araw na quarantine period. Ang dorm ay nasa loob ng Reception and Diagnostic Center ng pasilidad. Doon mananatili si Mary Jane ng 55 days para naman sa orientation, diagnostic at classification. Makakasama niya ang 30 bagong preso. Ipinagutos na rin ng Bureau of Corrections na i-transfer ang mga dokumento ni Mary Jane mula Indonesia papuntang Pilipinas. Nitong buwan lang nang mapunta sa Pilipinas ang kustodiya ni Mary Jane matapos ang halos 15 taong pagkakakulong sa Indonesia. Patay ang isang lalaki matapos sumalpok ang minamanehong kolong-kolong o tricycle sa isang bus sa San Vicente, Palawan. Ayon sa mga pulis, nag-overshoot ang kolong-kolong at napunta sa linya ng bus hanggang magkasalpukan. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero dead on arrival. Sa Mandaluyong, sugatan ng isang rider matapos bumangga ang kanyang motor sa SUV sa EDSA Reliance. Ayon sa biktima, hindi raw niya napansing nakatigil ang SUV sa kanyang harapan. Git naman ng driver ng SUV ay huminto siya dahil may tumatawid na nagbabasura. Sa uli, nagkaareglo ang dalawang driver. Good news
Sa mga motorista, posibleng magpatupad ng tapya sa presyo ng petrolyo sa pagpasok ng bagong taon. Hanggang 65 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang hanggang 55 centavos naman sa diesel at halos piso sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang bawas presyo ay dulot ng inaasahang oversupply sa petrolyo sa 2025. Mananatili raw sa Miami Heat ang kanilang star player na si Jimmy Butler. Kinumpirma yan mismo ng president ng team na si Pat Riley. Sinabi ito ni Riley matapos lumabas ang rumors na gusto na raw magpa-trade ni Butler. Sabi pa ng ilang reports, gusto nang umalis ni Butler bago ang February trade deadline. Lalo pang umingay ang chismis nang di makapaglaro si Jimmy sa dalawang huling laro ng Heat. Pero nauna nang sinabi ng team na dahil dyan sa stomach illness. Sa iba pang NBA news, posibleng di makalaro ng matagal si Dallas Mavericks star Luka Doncic dahil sa calf injury. Nakuha ni Luka ang injury sa pagkatalo nila sa Minnesota Timberwolves. Hindi na siya nakapaglaro ng buong second half at nakasaklay ng lumabas ng arena. Magpapacheck up pa siya sa mga doktor para malaman kung gaano kalala ang kanyang injury. Sunod-sunod na injuries ang nakuha ni Luka this season. Absent siya sa 8 games ng team dahil dyan. We hope to see you back in action soon, Luka. And that's our daily dose of sports updates ngayong last Friday ng 2024. Thank you for joining us. Ako po si Ea Laure. Para naman sa Disney lovers, heto na ang inaabangang performance ng mga favorite ninyong Disney characters sa Disney on Ice. Perfect ito hindi lang for kids, pati na rin sa mga young at heart. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belenario. Ririas Mirabel ang bagets na si Adriana. Kasama ang kanyang mommy Christine, lumipad pa sila mula sa Sorsogon para mapanood ang favorite Disney character ng live. Parang mapapakanta naman ng How Far I'll Go ang 6 years old na si Zoe Arya dahil sa suot niyang Moana costume. Ang magpinsang Sabrina at Amihan mula sa Bulacan, Elsa and Anna from Frozen naman ang peg. May magic po kasi siya. May magic siya. Ano yung magic na favorite mo sa kanya? Yung eyes, may snow. What's your most favorite part of your dress? Anna. Wow! Ilan lang sila sa mga chikiting na feel ang exciting show ng Disney on Ice kung saan magpe-perform ang ilang Disney characters habang nag-ice skating. Makisaya kasama si Mirabel at pamilya Madrigal mula sa Encanto, sina Anna at Queen Elsa mula sa Frozen, si Rapunzel ng Tangled at Moana and Maui ng Moana. Hindi siyempre mawawala ang mga OG at well-loved Disney character gaya ni Mickey at Minnie Mouse. Find Your Hero ang tema nila kung saan ibibida ang mga kwento ng mga inspiring heroine. Ito na ang ika-6 na edisyon ng Disney on Ice sa bansa, kaya sinisiguro ng pamunuan na laging may fresh offer para sa publiko. For the past few years, it has been our commitment na maging tradisyon ito para sa mga Pilipino. Sa mga gustong ma-experience ang Disney on Ice, bisitahin ang social media pages ng SM Mall of Asia Arena para sa detalye sa ticket sales at iba pang impormasyon. Magtatagal ang Disney on Ice Find Your Hero sa SM Mall of Asia Arena hanggang January 5. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belenario, News 5. Sofronio is coming home. Yan ang ibinalita ng first Asian and Filipino winner ng The Voice USA na si Sofronio Vasquez. Sa kanyang Facebook post, say ni Sofronio, uuwi na siya sa Pilipinas very soon. Wala pang detalye kung kailan siya darating pero ngayon pa lang, excited na ang kanyang Pinoy fans. December 11 ang tanghalin bilang The Voice USA ang 32-year-old na Pinoy singer. Pambato siya ng team ni Michael Bublé. Susunod, 8 party list nakakuha ng hindi bababa sa 2% na boto sa huling SWS survey. Sue Ramirez nakabonding ang ilang celebrity friends
ni Dominic Roque. At 70% ng mga Pinoy sasalubungin ang taong 2025 ng may pag-asa. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas lalo pang tumindi ang krisis ngayon sa South Korea matapos ding i-impeach ng kanilang parliament ang acting president na si Prime Minister Han Duck-soo. Nagugat ang impeachment kay Han matapos siyang ipagpaliban ang appointment ng 3 maestrado sa kanilang Constitutional Court. Yan ay kahit suportado sila ng Democratic Party na siyang may hawak ng mayorya sa kanilang parliament. Hindi ito nagustuhan ng partido kaya halos 200 mambabatas ang bumoto para ma-impeach si Han. Siya na ikalawang leader ng South Korea na pinatalsik ngayong buwan matapos ma-impeach din si President Yoon Suk-yeol dahil sa deklarasyon naman niya ng martial law. Isang Pinoy ang nang-hold up ng taxi driver sa Riyadh, Saudi Arabia. Nabisto siyang Pinoy nang magsalita siya ng Tagalog. Sa kuha ng dashcam, makikita sa kaliwa ang Pinoy na pasahero habang nasa kanan ng Pakistani na driver. Pagdating sa drop-off, walang maibigay na pambayad ang Pinoy. Tatawagan niya raw muna ang kanyang kaibigan. Maya-maya, mapapansing tila may kinukuha ang Pinoy sa kanyang bulsa. Napabulaslas siya ng Tagalog na salita at nagdeklara ng hold up. Masakit sa mata. This is hold up. No! Nagpupumiglas ang driver. Pero nakuha pa rin ng Pinoy ang pera saka mabilis na umalis. Hindi pa malaman ang pagkakakilanlan ng hold up na Pinoy, Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs at Migrant Workers tungkol dito. Ending the year right naman daw si Casey Concepcion matapos makausap ang kanyang mama na si megastar Sharon Cuneta. Sa isang IG post, sinabi ni Casey na naniniwala siyang magiging okay din ang lahat, lalo na sa pagitan nila ng kanyang mama Sharon. Nitong Mayo, sinabi ni Sharon na estranged o hindi na sila masyadong close ni Casey. Nakaraang taon nang kumalat ang umano'y lamat sa kanilang pamilya matapos i-unfollow ni Casey ang kanyang kapatid na si Frankie at stepdad na si Kiko Pangilinan. Mukhang approve na sa mga celebrity friend ni Dominic Roque si Sue Ramirez. Yan ay matapos makabonding ni Sue ang ilang real-life friends nang nalilink sa kanyang si Dominic Roque. Kasama dyan sina Catherine Bernardo at Alora Sasam. Bumisita sila sa restaurant ni Judy Ann Santos. Kahit nag-uusap lang, hindi mapigilang kiligin ng ilang netizen sa Dom and Sue. Recently lang nang aminin ni Dominic na dating sila ni Sue. And that wraps up our showbiz rundown ngayong Biyernes. Kita-kits sa Lunes mga kapatid. Ako po, si Maui David. Sa taong ito, kabi-kabilang hamon na ang hinarap ng mga Pinoy. Nariyan ang mataas na bilihin, kalamidad, mababang sahod at iba pang problema sa bansa. Sa kabila niyan, maraming Pilipino pa rin ang punong-puno ng pag-asa sa pagpasok ng bagong taon. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, 70% ng mga Pinoy ang hopefuls na sasalubungin ang taong 2025. Pero mas mababa yan ng 6 na puntos kumpara noong 2023 at pinakamababa mula noong 2009. 10% naman ang sasalubungin daw ang New Year ng may takot. 7% mas mataas yan kumpara nung nakarang taon. Isinagawa noong December 12 to 18 ang survey na may plus-2 error margins. Higit 2,000 ang respondents. At yan po mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.